Christian Worldview Project. My name is Jordan at kasama ko po ngayon si Pastor Jeremiah Hangad. Siya po ang pastor ko po sa Salitran Covenant Bible Church. Gaya po ng sabi ko, ang The Christian Worldview Project ay hindi po siya isang para-church, under po siya ng oversight ng local church po namin sa Salitran. So, the title of our podcast for tonight is The Gospel and COVID-19. And si Pastor Jeremiah po ang ating katuwang sa topic na ito na mapag-uusapan po natin. But before anything else, bago po natin simulan yung ating discussion ngayon, bigyan po natin ng time si Pastor Jeremiah na introduce yung kanyang sarili and of course, batiin din yung mga viewers natin, mga guests. Kaya magandang gabi po sa ating lahat at tayo po ay pumupuri sa Panginoon dahil nabigyan po tayo ng pagkakataon na maging kabahagi dito sa ginagawa natin palagi na Christian Worldview Project. And admittedly, this is my first time to be here dahil siguro ay hindi po magpang-abot ang ating mga schedules. Tama po. At medyo camera shy din po ako. Kaya naging ganito. So kaninang umaga, bago ako pumunta dito, I was really at a loss kung ano ang isusuot ko ngayon dahil wala na pong ibang handy na shirt na nakita ko sa aking cabinet, kundi itong shirt na binigay ito sa akin 10 years ago ni Ate Gina Kitlong ng Bunwo Community Bible Church. At ito ang napili ko despite the topic that we have now on coronavirus. Itim yung aking sinuot kasi nga ito lang po yung damit na hindi na po kailangang plansahin. So salamat po kay Ate Gina Kitlong. Hindi po ito nagugusot kaya't hindi po ito kailangang plansahin. So at least pareho tayo ng sinusuot ngayon. Pastor, quick background lang, no? Ilang years na kayo sa ministry? Sa pastoral ministry? Sa pastoral ministry sa Salitran Covenant Bible Church, kasi po ang isang gawain, hindi porket marami na po ang attender, kumbaga meron ng regular na pagtitipon, hindi porket gano'n na po ang setting ay church na kaagad. Ang church ay nagiging church, dadaan po ito sa tinatawag na covenanting process. Ibig sabihin, yung congregation na nabuo, i-interviewin yung voluntary na magpapamember at aalamin kung sila ba talaga ay naunawaan nila ang saving grace ng ating Panginoon, na sigurado na nila na na kay Kristo na sila, that they have understood the gospel of the Lord Jesus Christ. At niyakap nila ang ebanghelyo, niyakap nila ang ating Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, at meron pa ring series of questions about their commitment to the local church. So I started laboring at Salitran Covenant Bible Church way back in 2008. And then for 5 years, it went on as a fellowship for 5 years until by the grace of God in 2013, nagkaroon po ng covenanting. So back to zero po. Lahat po ng nag-voluntary submit for membership interview ay in-interview po namin ni Pastor Steve. Kaming dalawa ni Pastor Steve ang nag-interview. Actually si Pastor Steve ang nag-interview. Ako po ay nag-observe lang. Bakit si Pastor Steve po ang nag-i-interview? Sapagkat ang Moonwalk Community Bible Church po ang sending church po ng Salitran Covenant Bible Church. Ang Moonwalk Community Bible Church ang sending church ko po. Doon po ako member at sinend out nila ako to be a church planter or forerunner of the ongoing reformation work sa Salitran, sapagkat ang grupo ng Salitran ay naumpisahan ito 2003 doon po sa present location natin ngayon sa bodega sa bahay nila Brother Jess Cisno. And then for 2003 hanggang sa 2008, that was 5 years, it existed as an independent, a sort of charismatic Pentecostal church hanggang sa napunta po tayo dyan sa providensya ng ating Panginoon. And then bumalik po tayo sa basic na pangangaral ng Ebanghelyo. And then in God's perfect timing, ay na-covenanted siya as a local church way back in 2013. So, as far as my length of stay at Salitran is concerned,
2008, this is my 12th year. Pero bilang isang pastor ng isang covenanted church ay 8 years. Ano? 7 years. 7 Yeah, years. 7 years. But as far as my preaching background is concerned, it's my 2016. No. I was 16 years old when I started preaching. So this is my 24th year by the grace of God preaching the gospel. And then, kahit na gano'n nakatagal yung length of year na nagpipreach kayo ng Ebanghelyo, Pastor, still we cannot claim absolute, what do you call that, parang expertise no, pagdating sa ganung bagay kasi ultimately ang knowledge, wisdom, ang skill sa pagpipreach ay talaga nanggagaling sa Panginoon, right? Probably you wouldn't believe it. Medyo matapang lang akong tingnan sa video kapag ako ay nagpipreach, but people don't know that my heart is really filled with fear. Takot talaga ako sa aking puso dahil ang preaching po ay hindi po basta-bastang gawain. Ikaw ang sisingilin ng Panginoon kung ikaw ay nagpipreach ng kamalian, and people's eyes are on you and you feel your shortcomings, you feel your weaknesses. Kaya at the end of the day, kung merong bungang ipagkakaloob ang Panginoon sa ating preaching work, ay hindi po yan sa kagalingan ng nangangaral, kundi sa kapangyarihan ng Ebanghelyo. Amen. Kapangyarihan ng Ebanghelyo. The gospel is the power of God unto salvation to those who believe. Amen. So, I guess, siguro simulan na po natin yung discussion ngayong gabing ito. It's all about gospel and COVID-19. Relevant ba ang Ebanghelyo sa nararanasan natin ngayon na pandemic na ito? So, yan po yung mga usapin natin ngayong gabing ito. But before anything else, I guess it is very important no, na i-define natin ano ba ang gospel. So, Pastor Jeremiah, ano ba ang gospel? Okay, tama. Ito talaga yung pinaka-basic natin na kailangang maunawaan. What is the gospel? Kasi napaka-common ng salitang gospel sa mga churches. But if you will ask an ordinary member how will he articulate the gospel, parang nauutal at hindi alam kung saan po magumpisa. And then meron po akong kausap nung nakarang araw, ano ba ang ebanghelyo para sa kanya? Ang kanyang sagot is paggawa ng mabuti, pagsunod sa kalooban ng Panginoon, tanggapin si Kristo sa ating puso bilang Diyos at tagapagligtas, and that is the gospel for him. But the gospel po, mga kapatid, mga kaibigan, ay hango po sa salitang Griego na euangelion. Ang ibig pong sabihin ay good news. Good news. That's what the gospel means. Good news. Pero alam natin na hindi natin maunawaan ang good news kung hindi natin alam ang bad news. For example, excited akong balita sa iyo. Good news, Brother Jordan. Good news talaga, matutuwa ka nito. May libreng gamot sa ulcer. Pinamimigay si Mayor. Would that be a good news for you? Wala ka namang ulcer. Diba? No matter how passionate am I in telling our brother here na merong libreng gamot na sa ulcer na ipinamimigay ang mayor ng Imo City, and yet you do not have ulcer, then that good news is immaterial for you. That good news is irrelevant for you. So when I tell you the good news, it must be good news indeed. Ibig sabihin, kinakailangang alam mo ang problema mo, alam mo ang kalagayan mo, and this news could really solve your lingering problem. Ayun po ang kinakailangang maunawaan ng mga tao. Bago pa sabihin or bago pa ipaliwanag ang good news, kailangang maunawaan ng mga tao ang bad news. Ang problema, pag sinabing problema, ang nasa isip ng mga tao ay yung problema sa pera, problema sa kalusugan, yun ang nasa isip ng mga tao palagi. Mga domestic problems, pero kakambal na po natin ang problema eh. Kakambal natin ang problema eh. Kung meron tayong problema sa kalusugan, edi pupunta tayo sa hospital para magpagamot.
Meron tayong problema sa pera, maghanap tayo ng panibagong trabaho or good paying job para matustusan ang problema natin sa pera. So that is something commonly experienced by all. At ang katugunan niyan ay pwedeng idaan sa anumang diskarte natin dito sa mundong ito. Pero meron pong problema na hindi alam ng mga tao at hindi pinapansin. Ito yung problema sa kasalanan. Sa harap ng Panginoon, ang lahat ng mga tao ay makasalanan. Sa harap ng Panginoon, ang lahat ng mga tao ay nasa ilalim ng kaniyang puot. Dahil namana natin ang kasalanan ni Adam na imputed sa atin at aktibo tayo na lumalabag sa batas ng Diyos. For instance, itong sinasabi sa Romans chapter 1 verse 18. Now I will be reading in the English version of the Bible here. Sabi po dito sa Romans chapter 1 verse 18. And by the way, kung umatras po tayo sa verse 16, si Pablo he gloried in the gospel. Hindi niya ikinahihiya ang gospel. Sabi dito sa verse 16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the righteous shall live by faith." So ito yung introduction ni Pablo patungkol sa gospel na kanyang ipapangaral na sabi niya hindi niya ikakahiya. But how did Paul start to proclaim the gospel? Ano ba ang outline? Ano ang pattern ni Pablo na kanyang ginamit upang ipaliwanag ang gospel? Nag-umpisa ba siya sa God loves you and has a wonderful plan for your life? Mahal ka ng Diyos? Hindi po. Verse 18 of Romans chapter 1, matapos nagbigay si Pablo ng introduction to the gospel, na sabi niya hindi niya ikinahihiya ang gospel. Ang sabi dito sa verse 18, "For the wrath of God." Nagumpisa si Pablo sa puot ng Diyos. Bad news. Bad news. Nagumpisa siya sa bad news. Bago pa ang good news na kanyang binigay sa Romans chapter 4 verse 5. And then inarticulate fully sa Romans chapter 8 verse 1, "There is now no condemnation in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus," which is the opposite of being under God's wrath. So bago pa binigay ni Pablo yung good news, nauna niyang binigay ang bad news. Sabi dito, "For the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth." Pinaliwanag ni Paul ang puot ng Diyos na nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng godlessness. Now, kung unawain natin yung godlessness, wickedness, maunawaan natin, kasamaan yun. But what about godlessness? Ibig sabihin ng godlessness is godless. Walang Diyos. Sasabihin ng tao, naniniwala naman ako na mayroong Diyos. At totoo, the vast majority of people in the world ay talagang naniniwala na mayroong Diyos. Yung mga atheists lang ang nagsusuppress sa katotohanan na sinasabi nilang walang Diyos at wala silang maidadahilan. But the vast majority are aware, or they admit it openly, that there is God. But when they live their lives, it is as if there is no God. Gumigising sa umaga at naliligo, naghahanda ng breakfast, nagbibihis, and then pumapasok sa trabaho, buong araw yon, nagtatrabaho, and then pagsapit ng hapon, uuwi sa bahay, and then manood ng TV, manood ng balita, and then kakain ng hapunan, and then relax for a while, and then matulog. Lumipas yung buong araw, walang Diyos. Hindi kinakausap ang Diyos. Hindi kinikilala ang Diyos. Lumipas yung buong araw. And when God is the topic of the conversation, they are uncomfortable, godless. Their minds agree that there is God, pero ang kanilang pamumuhay, godless, walang Diyos. So, kahit matino sila sa harapan ng lipunan, but in the sight of God,
God knows that they are godless, for the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness and unrighteousness of men, wickedness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. So that's the bad news. For all have sinned and fall short of the glory of God. The bad news is that ang hinihingi ng Panginoon upang tayo ay maligtas is 100% holiness. God doesn't settle for the standard of the Department of Education na 75% ang passing score. Eh tayo, proud na proud tayo kung ang ating score ay 82, 85. Proud na proud tayo na ang ating score ay 95% or even 99. But God's standard is 100% holiness. Saan po natin mababasa yan? That's Matthew chapter 5, verse 48. Ang sabi po dito, "You therefore must be perfect, as your heavenly Father is perfect." So, ang requirement ng Panginoon ay 100% obedience to His law. At dahil ang tao ay hindi talaga nakaka-obey sa law of God perfectly, ang tao ay nahulog sa kasalanan, ang isa pang hinihingi ng Panginoon ay 100% na kabayaran sa kasalanan. God demands that sin must be paid for. Sin must be atoned for. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, "For the wages of sin is death." Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Now, kaninong kamatayan? Sapagkat kahit i-chop-chop ang ating katawan, kahit ibigay natin ang ating katawan sa kamatayan, hindi mababayaran ang lahat ng ating kasamaan sapagkat ang ating dugo ay marumi. And the Bible says, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. That's the bad news. No one is righteous. No, not even one. Eh, merong nakikipagtalo. Bakit mababasa natin na si Job ay righteous? Bakit mababasa natin na si Abraham ay righteous? That's the general description of their life bilang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. But it doesn't say that they are 100% righteous to the point na kaya nilang abutin ang kaluwalhatian ng Diyos. No. For all have sinned and fall short of the glory of God. Pag sinabing fall short of the glory of God, ang naisip ko niyan ay ang aking pinsan. Nag-apply sa mercury drugs. Eh, itong mercury drugs naman, sorry at nabanggit ko yung pangalan. I am not supposed to mention the name. Okay, ano lang, slip of the tongue lang yon. I am not advertising the company. Eh, pinag-exam siya, kahirap-hirap ng exam. Pasado. Tapos, pagkatapos ng exam, merong interview. Eh, medyo magaling ding sumagot, pasado. Eh, ang pinaka-final pala na sukatan, tatanggapin sa company, ay ang height. Merong certain height. Parang 5'4 yata or 5'5. At saka ipahubad yung yung sapatos para sa height. Kahit ginaganon-ganon niya yung kaniyang katawan, hindi talaga umabot sa height eh. Na fall short talaga eh. Hindi talaga umabot sa standard. Ang mga tao, iniisip nila na sa pamamagitan ng kanilang kabutihan, sa pamamagitan ng kanilang pagsisikap, ay kaya nilang abutin ang Diyos. Sa pamamagitan ng kanilang good works. Kaso ang sinasabi ng Isaiah 64 verse 6, ang ating mabubuting gawa ay pawang maruruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Pag sinabing maruming basahan, hindi po yung nakikita natin sa kusina na yung maruming basahan. No. In the Hebrew language, it means menstrual napkin or telang pangregla. Telang pangregla. Ibig sabihin, umaasa ka sa good works mo upang ikaw ay maligtas, upang tatanggapin ka ng Diyos, upang linisin yung kaluluwa mong makasalanan. Telang pangregla yan. Subukan mo yan sa damit mo, kaibigan. Subukan mo yan na ang maruming damit mo ay punasan mo ng telang pangregla. Hindi yan magiging malinis. Kasuklam-suklam yan sa harapan ng Panginoon. Eh, meron akong kausap na na nakasamahan kong teacher din. Eh, pinaliwanag ko sa kanya na ang ating good works ay maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Ang kaniyang sagot, kung ang good works ay maruming basahan sa harapan ng Panginoon, mas lalo na ang bad works. Kaya gagawa ako ng good works
Kasi, kung ang good works nga ay maruming basahan, mas lalo na ang bad works. So, mas lalo akong gagawa ng good works. Sabi ko, sige, umaasa ka na yung pasadora, yung menstrual napkin, good works yon, plus pasadora, plus pasadora, plus pasadora, iipunin yun lahat, umaasa ka na magiging malinis yun. No. Wrong conclusion. The only valid conclusion is that we cannot save ourselves by our good works. In the sight of God, marumi po ang ating record. Nilabag natin ang batas ng Diyos. And because of that, the wrath of God is upon us. Ano ba yung 10 Commandments? You shall not have any other gods before me. At yung salitang before me, Brother Jordan, ay ano talaga yon? Material yon. Kasi kung merong isang corrupt na empleyado at nangungupit ng pera sa kumpanya, usually umaabot pa ng 2 taon or 3 taon bago ma-discover yung anomaly. Kasi yung kaniyang ginagawang kasalanan is not before the boss, not before the supervisor. Kaya matagal mahuli. 'Di ba? May kilala tayo na for how many years he amassed wealth from the company. Nakabili ng kotse until the crime was discovered. Bakit? Why was it discovered late? Because the crime was committed not before the boss. Pero pag sinabing, you shall not have any other gods before me, ibig sabihin, habang tayo ay sumasamba sa ibang mga Diyos, ginagawa natin yan sa harap ng Diyos mismo. Maraming mga tao, ginagawa nilang Diyos ang pera. Naalala ko tuloy nung kinasal kami, ang motif kasi na uso noong 2001 ay powder blue. Ang powder blue po, I don't know kung ang ating video ay makikita ito. Meron kaming extension cord dito. Ito yung powder blue. This is powder blue. Oo. May nagsabi sa akin na, Jer, huwag kang mag-motif ng powder blue. Dahil ang marriage mo ay magiging blue din. Huwag mag-motif ng powder blue. Dapat ang motif mo ay yellow, yung happy, yung gano'n. Sabi ko, hindi naman tayo naniniwala sa color. Naniniwala tayo sa Diyos. Hindi tayo nagtitiwala or nananalig sa kulay para sa kaayusan ng ating marriage. Kundi sa Panginoon lang. Sabi niya sa akin, wala namang mawawala sa iyo kung maniwala ka lang. Sabi ko, merong mawawala. Meron. Kasi hindi ka na nagtitiwala sa Diyos. Doon ka na nagtitiwala sa kulay. You shall not have any other gods before me. Maraming mga tao nagtitiwala sa kanilang pera. Nagsasabit na kung anong pampaswerte sa bahay. Putting their trust in creature rather than creator. Yung sinasamba ang nilikha kaysa sa tagapaglikha. Yung may mga tanim na pinapasok sa bahay para swertihin. Ang sabi dito fortune plant. Ang sabi dito sa Romans chapter 1 verse 24 and 25. Therefore God gave them up in the lusts of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves, because they exchanged the truth about God for a lie, and worshipped and served the creature rather than the Creator, who is blessed forever. Amen. And don't you know that there are societies in the world na ang kanilang Diyos ay palaka? Meron. Ang kanilang Diyos ay ilog hanggang ngayon. Ang kanilang Diyos ay baka. That's very broad. You shall not have any other gods before me. And then the second commandment, you shall not make for yourself any graven image in the form of anything in heaven. Sino bang nasa langit? Ang Diyos. Si Mary, ang mga apostles, ang mga niligtas ng Panginoon andun, pati yung mga angels. Do not make for yourself any graven image. Do not bow down to them or serve them. For I, the Lord your God, am a jealous God. And people do that. Third commandment, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Hindi babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At mga Christians din ay ginagawang verbal filler ang pangalan ng Diyos. Magpipray sila.
ginagawang verbal filler ang Lord, Lord, hallelujah, Lord, Lord. No, do not take the name of the Lord your God in vain. Fourth commandment, remember the Lord's day to keep it holy. Sa araw ng linggo, saan ang mas maraming tao? Mall. Ang mall or ang church? Sinihan, mall. Sinihan. Oh, ang Sunday daw ay family day, Amusement. picnic day, amusement. No. That's the Lord's day. That's the Christian Sabbath. That's the day of the Lord our God. Amen. Fifth commandment, honor your father and mother. Maraming mga kabataan na kung sumasagot-sagot sila sa kanilang mga magulang, parang ka-level lang nila yung kanilang sinasagot-sagot. Wala talagang paggalang. Sixth commandment, you shall not kill. Pero sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay napupuot, namumuhi sa kapwa mo, ninais mo ang kanyang pagbagsak, you have already murdered him in the heart. Ibig sabihin, ang kasalanan ay hindi lamang sa gawa, sa actual na gawa, pati pa sa puso at isipan. Seventh commandment, you shall not commit adultery. Pero sabi ng ating Panginoon, kung ikaw ay tumingin sa babae na may pagnanasa sa puso mo, you have already committed adultery in your heart. And therefore, ang panunood ng pornography ay isang uri ng pangangalunya. Eighth commandment, you shall not steal. Ninth commandment, you shall not bear false witness. And tenth commandment, you shall not covet. Ito yung tinuturing na mother of all sin. Kung ano yung nasa kapitbahay mo or nasa kapwa mo, gusto mong maangkin. Gusto mong mapapasayo. So dahil sa inggit, do not covet your neighbor's wife, do not covet your neighbor's property. In other words, we are really guilty in the sight of God. We have bad record. At hindi lang yan ang problema natin. Ang ating puso pa ay likas na masama. Meron tayong pusong likas na umiibig sa kasalanan. Likas na umaayaw sa Diyos. Sanay tayo sa paggawa ng kasalanan. Mas excited tayong gumawa ng kasalanan. Hindi lang tayo merong bad record, meron tayong pusong likas na umiibig sa kasalanan. Jeremiah chapter 17 verse 9. The heart is deceptive above all else. Who can understand it? Romans chapter 8 verse 7. Maraming mga taong hindi umaamin nito. Hindi naman ako napupuot sa Diyos. Kasi ang sabi dito sa Romans 8:7, sabi po dito, for the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot do what is pleasing to God. Cannot do what is pleasing to God, and it cannot, kumbaga, hindi ito nagpapasakop sa batas ng Diyos. May mga taong nawawala ng gana kung Diyos ang pag-uusapan. Naalala ko na nagkaroon kami ng reunion sa mga classmates. Hindi ko lang sasabihin kung elementary ba, high school ba, or college. Baka magtampo yung aking mga classmates. Pero nagkaroon po kami ng reunion sa mga classmates ko. Generic na lang. Oo. Nire-recall namin yung mga teachers namin nung araw na yung mga teachers na kinatatakutan, terror na teachers. Tawa kami ng tawa. Nire-recall namin yung mga ginagawa namin kalukuhan nung araw. Nire-recall namin, tawa kami ng tawa. And then yung hitsura na ng ibang mga classmates ko ngayon na medyo na talaga, malusog. So, tawa ng tawa. And then noong sinift na natin yung conversation patungkol sa Diyos, I wanted to share the gospel to them. I wanted to evangelize them. Mga kaibigan, hindi po ako artista, pero ang mukha po ng aking mga classmates before, noong ang Diyos na ang pinag-uusapan, ganito po, sparkling eyes pa, sparkling eyes. Ganito yung mukha, sparkling eyes. Pero unti-unti nang hanggang sa ayaw nang tumingin sa akin, sa lupa na lang nakatingin, habang nangangaral tayo ng salita ng Diyos. Nawawala ng gana kung Diyos ang pag-uusapan. In my 24 years of preaching ministry, that is the usual scenario. Nawawala ng gana ang mga tao kung ang Diyos ang pag-uusapan. Kung ang salita ng Diyos ang pag-uusapan. You see the hostility? Kung ang pag-uusapan ay artista, sparkling eyes.
Now sa punerarya, ilang beses na po tayong nangangaral sa funeral services. Mm. Hindi na po unusual sa atin na maraming tao pa sa loob ng punerarya. Pasok natin, pero nung napansin nila na may pastor na pumapasok at maghahanda na para sa Hawak na na pangangaral, Biblia. may hawak na ng Biblia. Unti-unti nang lalabas dahil meron pa daw gagawin. Unti-unti nang magpapaalam. You see, the hostility of man. So, Pastor, 'di ba, sa importante sa pag-articulate ng gospel, para malaman mo kung ano ang gospel, sa pag-articulate ito, importante na ini-expose talaga natin yung laman ng puso. Ang laman ng puso, ini-expose ang kasalanan, ini-expose ang guilt. Okay. Kasi wala namang pupunta sa doktor kung hindi niya nalaman na meron siyang, kung hindi niya naramdaman ang kakaiba sa kanyang katawan. Usually, ang mga tao ay pumupunta sa doktor kung merong nararamdaman, kung naunawaan niya ang gravity ng kanyang sakit, ay pupunta siya sa doktor, maalarma siya. And people should be alarmed. They should be informed about their problem before God. They should be aware that the wrath of God is on them. For the wrath of God is revealed from heaven against all godlessness and wickedness of men. Merong magsasabing, Pastor, wag mo na lang akong Bible studyhan. Yung kapitbahay ko na lang, ang sama-sama ng ugali noon. So, ibig sabihin, ang standard niya ay yung kapitbahay kasi. So, kung ang kapitbahay na masama ang standard, he feels good about himself. But our neighbor is not the standard. The standard is the holy God. Banal, banal, banal na Diyos. Nilapastangan natin ang Diyos. Nilabag natin ang kanyang utos. Kinamumuhian natin siya. Meron tayong masamang record at masamang puso. Masamang record sa korte sa langit. At meron tayong masamang puso dito sa lupa. Sa araw ng paghahatol, bubuklatin ang ating libro. Revelations chapter 20, verse 11. Ang sabi po dito sa Revelations chapter 20, verse 11. Then I saw the great white throne, and him who was seated on it. From his presence earth and sky fled away, and no place was found for them. And I saw the dead, the great and small. The great, so kasama si Bill Gates doon. Kasama si Michael Jackson. Buhay pa naman si Bill Gates, no? Kasama yung mga prominenteng tao, the great and the small. Pati yung mga pulubi. Kasama. Sa harapan ng trono ng Panginoon. Walang exempt. Walang exempted. Sa araw ng paghahatol, lahat ay pantay-pantay. At ang sabi po dito, and books were opened. Books, plural. Maraming books. Kasi ang buhay mo ay libro. May libro. Ang buhay ko ay may libro din. And books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged by what was written in the books according to what they had done. And I tell you, Brother Jordan, God is a perfect secretary. God is a perfect witness and God is a perfect secretary. Walang activity sa buhay natin na hindi niya Hindi na record. Lahat ay na record. Bubuklatin 'yon sa araw ng paghahatol. Ang bad news, wala tayong kapangyarihan upang burahin ang ating masamang record. Ang bad news, wala tayong kapangyarihan upang baguhin ang ating masamang puso. Ang pag-aasa lang natin, ang Diyos mismo ang magbura sa lahat ng ating masamang record. Yun lang ang pag-asa natin. And the good news, So that's the good. that's the good news. Pumunta si Kristo dito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Yung mga makasalanan na ubod ang karumihan ng kanilang record. Mabiyayang inalay ni Kristo ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo as a propitiation. This is a difficult term kasi ang sinabi ng Romans 3:26, propitiation. 1 John chapter 3 verse 2, propitiation. Ang propitiation po is yung pagpawi ng galit. Ang tanging makakapagpawi ng galit ng Diyos ay ang dugo ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. And then meron din tayong word na atonement, yung tinabunan ang kasalanan. Iyon ang na-accomplish ng blood of Jesus Christ. Kaya ang sabi sa Isaiah 1:18,
Kahit gaano daw kaya kadumi ng ating kasalanan, kaya itong magiging maputi ito na parang niebe, parang balahibo ng tupa. Hali kayo, tayo yung mga tuwiran sa isa't isa. Ano ang katwiran? Why is it na kahit gaano karumi ng ating kasalanan ay magiging mapuputi na parang niebe? How could that be? Ano ang The, katwiran? the answer is Jesus Christ came to seek and to save the lost. And He succeeded in His mission. It is finished. Sabi niya, it is finished. Ay merong isang grupo na nagsasabing hindi pa finished kasi meron silang ongoing sacrifice daw. Ongoing sacrifice. Happens Oo. every week. Every week, ongoing sacrifice for the remission of our sins. Pero opposite sa sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse 14, let me just read it. Ang sabi po ng Hebrews chapter 10 verse 14, for by a single offering. How do you understand the word single? Isang beses. Isang beses lang. For a single offering, He has perfected for all times. So, ang perfect, kailangan mo pang dagdagan? Hindi na. Hindi na. He has perfected for all times those who are being sanctified. Jesus Christ paid it all by His blood. At si Kristo ay makapangyarihan. Kayang baguhin niya ang masamang puso. At bilang patunay, di ba yung sa dalawang kriminal na katabi ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. Yung isa ay silang sa kinabukasan kasi tinatanong ko yung mga tao kung ilang kriminal ang nanunuya kay Jesus. Ang kadalasang tanong ay isang kriminal ang nanuya kay Jesus. Hindi. You are not reading your Bible if you think so. Kinaumagahan, in the morning, yung dalawang kriminal, pinagtatawanan nila si Jesus Silang dalawa, pinagtawanan nila si Jesus. Ibig sabihin, kahit nasa bingit ng kamatayan ang isang tao, kung hindi talaga kumilos ang biyaya ng Diyos, mananatiling matigas ang puso niyan. Wala tayong kapangyarihan. Hindi po nagagamot ng cancer ang ating masamang puso. May nasaksihan talaga ang aking mga magulang niyan. Mamamatay na. Namumuhi pa rin sa Panginoon. Ang anak ni Stalin. You heard of Stalin? Stalin. Yung dictator sa Russia, communist dictator. Ang anak ni Stalin, and this was according to Ravi Zacharias. Bago namatay si Stalin, he clenched his fist towards heaven. Yeah, I've heard that story. And then he died. Ayun ang nangyari nung dalawang kriminal. Pero kinahapunan, habang yung isang kriminal ay nagpatuloy sa kanyang panunuya kay Jesus, yung isang kriminal ay nabago ang puso. Abay ang bilis naman. Binago niya ang kanyang puso. No, inabot siya ng ating Panginoon. That's the good news. Kahit gaano ka kriminal, kayang baguhin ng Panginoon ang puso. Sabi niya, hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Ibig sabihin, kaninang umaga, wala pa siyang takot sa Diyos. Hindi ka pa ba takot sa Diyos? Ngayon, natatakot na siya. Bakit biglang nagkaroon ng takot ang kanyang puso? Kaibigan, kung ini-expose natin ang kasalanan ng tao, kung pinapakita natin sa inyo ang problema mo sa masamang record at masamang puso sa harapan ng Diyos, hindi lang tayo nananakot dito. Kung ikaw ay natakot sa kalagayan mo, praise God. Kasi isang palatandaan ng pagkilos ng biyaya ng Panginoon ay nagkaroon ng takot ang puso mo, katulad nung nangyari nung kriminal. Hindi ka pa ba takot sa Diyos? Pinako tayo dito dahil makasalanan tayo. Kaninang umaga, hindi niya nakita ang kanyang kasalanan Pero ngayon, biglang nakita niya ang kanyang kasalanan. Pero ang taong ito, walang kasalanan. Ibig sabihin, nabago na rin ang pagtingin niya kay Jesus. Kaninang umaga, pinagtatawanan niya. Pero ngayon, walang kasalanan. Kinikilala niya na Diyos ito. This man is innocent. Oo. And then sabi niya, Panginoon. Tinawag niyang Panginoon. May recognition. May recognition, may pagkilala na si Kristo ay Diyos. Alalahanin mo ako kung andun ka na sa iyong kaharian. Hindi ito tao lang, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi ito tao lang. Meron bang tao na may-ari ng kaharian? Di ba? Alalahanin mo ako kung andun ka na sa iyong kaharian. Hindi naman sinabi ni Jesus na, grabe ka naman. Hindi ako ang may-ari ng kaharian. No. This is God.
Anong sabi ng Panginoon? Di ba kriminal ka? Mm. Magpakabait ka muna at mag-join ka sa relihiyon na ito. No, no, no. Ang sabi ng Panginoon, ngayon mismo, dadalhin kita sa aking kaharian. Now you will be with me in paradise. Oh, kriminal. Masamang record. Masamang puso. Binura ng Panginoon ang masamang record. At binago ang masamang puso. Mm. Katulad ng kriminal na yun, kaibigan, yun din ang mangyayari sa iyo. Now, ang tanong, papaano mapapasa atin ang saving grace ng ating Panginoon? Paano mapapasa atin? Ano ang tugon ng ating puso upang tayo ay maligtas? Upang maangkin natin, makamta natin ang nangyari nung kriminal? Ang tugon ng Ebanghelyo ay repent and believe in the gospel. Magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo. Ano ang pagsisisi? Yung inamin mo na ikaw ay makasalanan. Inamin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Nalungkot ka sa kasalanan mo. At tinalikuran mo ang kasalanan mo upang lumapit kay Kristo. Si Judas parang nagrepent. Kailangan i-clarify natin ito sa ating tagapanood. Si Judas parang nagrepent in Matthew chapter 27 nung nakita niya na ang inosente ay hinuli. He felt remorse. Matinding kalungkutan ang kanyang naramdaman. Inamin niya, nagkasala ako sa inosenteng dugo. Hindi private yung kanyang confession, kundi public. He did not blame the apostles. He did not blame Jesus. He did not blame the circumstance. He did not blame Satan. He only had himself to blame. And then, bakit ba si Judas ay ganun yung kanyang ugali? Di ba siya ang treasurero sa Siya ang treasurer sa kaban ng Panginoon at ng mga apostles. Ang sabi ng Book of John is, nangungupit siya . So it was the love of money. Di ba, binayaran siya ng 30 pieces of silver? That was a very vast fortune. 30 pieces of silver. Blood money. Pero ngayon, tinalikuran niya ang pag-ibig sa pera. Gusto niyang isauli. At nung ayaw tanggapin ng mga elders, hinagis niya. So parang meron siyang pagsisisi. Pero alam natin na hindi talaga siya nagsisi dahil hindi siya nagpasakop sa sinabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 55 verse 6. Hindi metanoia. Oo, na talikuran ang kasalanan at manumbalik sa Diyos sapagkat siya ay nagpapatawad ng masagana. Nag-self-medicate si Judas. Sabi nga ni Paul Washer, he repented the wrong way. Mas higit pa yun sa penance . Kasi ang concept ng penance is sasaktan natin ang ating sarili upang mabawas-bawasan ang ating kasalanan. Anong bawas-bawas? Ang hinihingi ng Panginoon is total eradication of sin. Ang pagpapasakit natin sa ating sarili, bawas-bawas. Ang ating good works nga ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Hindi bawas-bawas ang hinihingi ng Diyos, kundi total cleansing. Total eradication of sin. Mas higit pa sa penitensya ang ginawa ni Judas. Hindi lang sinaktan niya ang kanyang sarili, pinatay niya ang kanyang sarili. So, hindi yung tunay na repentance. Ang tunay na repentance ay merong paglapit sa ating Panginoon. He could have come to Jesus. At nangako naman ang Panginoon na ang sino mang lumapit sa akin, kailanman ay hindi ko itataboy. Tingnan mo si Peter, di ba? Mabigatin yung kasalanan ni Peter. 3 times niyang itinanggi ang ating Panginoon. Meron pang pagmumura. Abay, ang tindi ni Peter. May pagmumura pa. Pero si Peter ay nanumbalik kay Kristo. At pinatawad siya ng ating Panginoon at nirestore siya sa apostolic privilege sa pangangaral ng Ebanghelyo. The repentance of Peter was true because it was coupled by coming to Jesus Christ, trusting in Him, trusting in His promised forgiveness. Kaya kapatid, kaibigan, katulad ni Pedro, at higit sa lahat katulad nung kriminal, ang kaligtasan ay mapapasayo ngayon. Now, you will be with me in paradise. Mahalaga yung salitang now, kasi ang sabi ni Paul, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ang salvation dapat ngayon na. Present tense.
Tumugon tayo ngayon sa pagsisisi at pananampalataya. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Nasa ilalim tayo ng puot at galit ng Diyos. That's the bad news. We can never do anything to remove the wrath of God away from us, to set us free from the wrath of God. And we can never do anything to change our heart. But if you will come to Jesus Christ now, ngayon na, wag bukas, baka huli na ang lahat, bukas, ngayon na. Nangako ang Panginoon. Today, if you hear His voice, do not harden not your heart. Repent of your sin and believe in Jesus Christ. And if you will do it right now, the Lord will forgive you and will totally cleanse you and make you whole. Saved from the bondage of sin, cleared from all guilt, past, present, and future. That's the message of the gospel. Amen. That's the good news. Good news indeed. Hindi po good news yung networking. Ano bang networking, ha? Ang networking po ay, ipakita sa iyo yung need, ipakita sa iyo yung privilege. Sumali ka sa networking. Kung mag-invest ka, kung i-work out mo yung investment, parang good ang prospect. Matatanggap mo itong reward na ito. That's false hope. Nakailang networking naka-join ka na ba ng networking? Maraming beses. Na-work out mo, naging milyonaryo ka na? Hindi. Wala eh. Kailangan mo, pyramiding kasi yun eh. Kailangan ikaw yung first kasi doon. Oo, pyramiding. Yun yung false hope. May grupo kasing nagsasabi na, pumunta si Kristo na binigay niya ang kanyang sarili, na namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo, pero kailangan tayong magpakabait. Kailangan nating kasi walang saysay yung kamatayan ni Jesus. Hindi yun sapat. Hindi sapat yun. Upang iligtas tayo, kailangan nating magpakabait tayo. Gawin natin ang lahat. Para God has done His part. Christ has done His part. You do your part. Baka sakaling kaya nga, maligtas ka. Di ba may kasabihan, Pastor, na sa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa, and that is unbiblical. When it comes to salvation, Jesus Christ did it all. He paid it all. All that we have to do is to repent of our sin and believe in Jesus. So, ligtas ka na. Ibig sabihin, pwede ka nang pumatay. Ano ba ang kaligtasan? Di ba kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan? Antinomianism. Oo. Di ba kaligtasan mula sa pagkaalipin sa kasalanan? Paano ka papatay at maging licentious? That is a very low view of God's grace. The grace of God does not produce licentious people. The grace of God makes the person a new creation. If anyone is in Christ, he's a new creation. So, hindi ito networking na binigay ni Kristo ang kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo at ang maniwala sa kanya, pwedeng maligtas, pwedeng hindi. Parang ano ba? Parang, kung sa Bisaya pa, ataw-ataw. Parang, alang-alang ba? Alang-alang. Hindi po ganun. When Jesus Christ gave His life at the cross of Calvary for the purpose, for the mission of saving sinners, ang resulta noon, kaligtasan indeed. Salvation indeed. And Hebrews 7:25 says it's salvation to the uttermost. Salvation to the uttermost. Meron kasi kaming meron kaming tagaguna doon sa amin. Tagaguna. Basta kung 'yon ang i-hire na sa pangguna, kung 'yon ang i-hire. Ang ganda talaga ng quality, kaya siya talaga yung okay. Malinis, trumabaho. Malinis, pulido, trumabaho eh. So meron siyang tatak. Meron siyang trademark. Sa din, sa karpintero din. Ang pangalan ay Pio. Merong trademark. Basta siya ang trumabaho ay pulido. Ano ba ang accomplishment ng ating Panginoon? Ano ba ang kaligtasan? Ano ba ang kanyang mission? Alanganin pala. Namatay siya doon sa cross ng Kalbaryo, nabuhay siyang muli, tapos ang nagtiwala sa kanya, nagsisi na may pananampalataya sa kanya, alanganin pa rin. Para bang hindi pulido ang gawa ng ating Panginoon? No. It's salvation to the uttermost. Jesus Christ accomplished His purpose. So do not be afraid to put your trust in the Lord Jesus Christ. Do not doubt the promise of God. Katulad nung kriminal, mapapasayo ang kaligtasan na ipinangako ng Panginoon. If you will repent of your sin,
Admit that you are a sinner. There is nothing that you can do to save yourself. Put your 100% trust and confidence in Jesus. Merong isang prominent preacher sa TV na nagsasabing ang kaligtasan daw ay sa paggawa ng mabuti. Pero ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace you have been saved through faith, and this is not of your works. This is not of yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Talagang very categorical yung pagsabing not by works. Ang Titus chapter 3 verse 5 nagsasabing, He saved us not on the basis of the things that we have done in righteousness. So hindi sa pamamagitan ng ating gawa, but according to His mercy. We are not saved by works, but we are saved in order to work rather. Kasi ang karugtong noong Ephesians 2:8 and 9 merong 10 eh. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Anong ibig sabihin ng created in Christ Jesus? Hindi po yung birth natin, physical birth. Minsan kasi tinuturo na you are God's workmanship, God created you. Tapos ang tinutukoy ay physical birth. Psalm 139 yun. The Lord formed me in my mother's womb. Psalm 139 yun. Pero yung God's workmanship na tinutukoy sa Ephesians chapter 2 verse 10 ay tumutukoy yun, bumabalik yun sa Ephesians chapter 2 verse 1. Hindi ka spiritually sick nung ikaw ay wala pa kay Kristo, ikaw ay patay. At ang patay na tinutukoy doon ay nabubulok. Necros. Oo. Bulok. Kahit gayakan mo man yan ng perfume, gayakan mo ng good works, patay pa rin yan. Subukan mo yung patay na daga, perfuman mo ng ng matayan kami ng pusa. Perfuman mo ng anumang first class na perfume dyan. Wala, nabubulok pa rin yan. Ganon tayo sa harapan ng Diyos nung wala pa tayo kay Kristo. Patay sa kasalanan. And then, God by His grace ay kumilos sa atin. Yun ay yung God's workmanship, created in Christ Jesus. Binuhay ang ating patay na kaluluwa. Ephesians chapter 2 verse 5. He made us alive in Christ. By grace you have been saved. So, yun yung we are God's workmanship created in Christ Jesus. For what purpose? To do good works. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa, pero naligtas tayo upang gumawa. So, ang good works ay bunga ng kaligtasan. Well, that is the gospel. That is the gospel para sa ating mga tagapakinig. Okay. So, bakit ba natin ipinapangaral yung ebanghelyo, Pastor? Simple lang. Or ganito, Pastor, lalong-lalo na sa mga gawin nating mas lalong specific ang tanong. Meron ng decree ang Diyos, meron ng pinili. Bakit pa ba natin ipinapangaral ang ebanghelyo? Wala namang mga tattoo yan sa noo na sila ay pinili ng Diyos. Wala namang mga tattoo. That's why we have to preach upang malaman natin kung sino ang pinili ng Diyos. Besides, merong itinalagang sangkap ang Diyos upang tawagin ang kaniyang mga pinili. Ordained means. Because once upon a time in my life, kahit pinili ako ng Diyos, once upon a time in my life, makasalanan ako. Alipin ako sa kasalanan. Wala ako kay Kristo. I was a stranger to God's family. Nasa kaharian ako ng dyablo. That was how many years ago. Papaano ako inilipat mula sa kaharian ng dyablo at inilipat sa kaharian ng liwanag ng Panginoon? Ano ang means? Ano ang sangkap na ako ay ni-rescue, ini-snatch mula doon papunta sa kaharian ng Diyos? Ang sangkap ay ang gospel proclamation. Faith comes by hearing, and hearing by the word of Christ. So, bali, ang may responsibilidad lang ba ng pangangaral ng ebanghelyo, Pastor, ay para sa Christians? Ang parang confusing. Ang may responsibilidad lang ba na mangaral ng ebanghelyo ay ang mga Christians? Ay ang mga Christians?
di ba meron tayong kasabihan na we cannot give what we do not have. Mm-mm. We cannot give what we do not have. So, maaring pwedeng basahin niya yung gospel, oral reading, at magaling siyang mag-oral reading. Hindi siya Christian, ha? Hindi siya Christian. Mm. Pero maaring basahin niya ang gospel, oral reading. At maaring yun ang gamitin ng Panginoon kasi gospel yung kanyang binasa eh. Aha. Pero hindi siya Christian. Pero yung tipong ibahagi ang good news, kailangan siya mismo natanggap niya ang good news. Mm. Otherwise, Natanggap niya. otherwise, that's only mechanical. Yun ang ginawa ni D.R. Van Sickle. D.R. Van Sickle, have you heard of him? Not yet. Si Van Sickle ay gusto niyang patunayan sa buong mundo na ang non-Christian, ang unbeliever ay pwedeng makakompose ng hymn. Okay. Pwedeng I heard that makakompose. story, Oo. yeah. Pwedeng Heard that makakompose ng Christian hymn kahit hindi mananampalataya. Kaya ang ginawa ni D.R. Van Sickle, nag-aral siya ng gospel. Pinag-aralan talaga niya ng Bible. So this is the praise of Jesus Christ. This is the gospel. Mm. So gumawa siya. By the way, ang title po ng hymn is All Hail to Thee, Emmanuel. All Hail to Thee, Emmanuel. O yun ang na-compose. Yung kanyang hymn, kinanta na ng mga churches. Gospel hymn. Kung basahin mo yung hymn niya, talagang gospel yung laman. Lalo na, regardless kung hindi siya Christian. Hindi siya Christian eh. He just intellectually penned that hymn kasi gusto niyang patunayan sa buong mundo na ang non-Christian ay pwedeng makapag-compose ng Christian hymn. Kinakanta na ang kanyang hymn sa mga churches, siguro sa kaloob-looban niya, tumatawa siya, itong mga Kristiyano, kinanta yung kanta ko, hindi. Pero it's documented, ito po yung soberanong pagkilos ng Panginoon. A few weeks before he died, bigla siyang napapasok sa isang church service at kinanta ang kanyang hymn. Iyon ang ginamit ng Panginoon para sa kanyang kaligtasan. Nung kinanta yung kanyang hymn, biglang nagliwanag ang ebanghelyo sa kanyang buhay. It's documented. You can research that online. At naligtas si D.R. Van Sickle. But in regard, Pastor, sa Great Commission, ang binigyan lang ng utos talaga para ipangaral ang ebanghelyo. Although, ang first touch doon is yung mga, sa context ng mga apostles. Mga apostles. Pero ang binigyan lang ng utos, Pastor, na mangaral ng ebanghelyo ay ang mga Christians lang talaga. Ang mga Christians, of course. Disciples. Bilang patunay na sila i-disciple ng Diyos. Di ba, malayo yung kanilang pinanggalingan and they were commanded to go to Mount Olives. Di ba takot sila? Takot sila. Nakakatakot yung journey na yun. But the voice of the Master told them to go to that certain place. At bilang patunay na sila ay alagad talaga ni Kristo is hindi nila alintana yung takot. Pumunta sila doon. And they received the Great Commission. At bago pa ibinigay ng Panginoon ang Great Commission, ay inassert muna niya yung kanyang authority. Pansinin natin dito sa Matthew chapter 28 verse 16. Now, the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. Malayong biyahe ito, or paglalakad. And when they saw him, they worshipped him. So they were worshipers. Disciple ito. They worshipped him. Worshippers sila. But some doubted. So nag-aalinganan sila kung si Jesus ba talaga yun. Remember, the post-resurrection Christ. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Going therefore, preach the gospel to all nations. Going therefore, make disciples of all nations. So yun yung command doon, make disciples. Going therefore, pero bago binigay ni Jesus yung command, inassert mo na niya yung kanyang authority. Sabi dito, all authority in heaven and on earth has been given to me. Kung magbigay ng utos si Duterte sa iyo, hindi naman masamang utos, pero bilang presidente ng Pilipinas, susundin mo ba? Depende sa utos. Hindi naman masama yung utos. Hindi naman masama yung utos. Susundin, Pastor. Na may kinalaman talaga sa batas ng Pilipinas. So, susundin mo ba? Can Duterte do that in America? Hindi. Na utusan niya yung ordinary American citizen. You do that for me.
Ano bang sasabihin ng, Kasi hindi hey! universal yung kanyang authority. Oh yes. Who do you think you are? Oh. You may be somebody in your country, but in my country, sasabihin ng mga Amerika, Yeah. in my country, you are a nobody here. Mm. So maaaring may respect because head of state ito, pero he doesn't have any right to just give command to Yeah. anybody. Pero itong ating Panginoon, bago niya binigay yung Great Commission, all authority in heaven and on earth has been given to me. Going therefore, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age. Okay. At para ito sa lahat ng mga disciples kasi ang kinausap ng Panginoon, the Christian life pagdating sa Great Commission kasi WT, Mm. W. W and T, witness and testify. Testify. Witness by our light, by our sa ating buhay. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. So that's the witness part of it. Our lives serve as living witness. And then testify. Tell it to the world about the saving grace of God. So verbal testimony. Testify. That being said, Pastor, di ba may kanina sa pinaliwanag ninyo ano ba ang ebanghelyo? May mga sinabi tayo doon na kailangan i-expose itong heart ng tao. Nandito tayo ngayon sa context kung saan pandemic days. Ang tao ay instead na ang makita nila is yung kanilang spiritual need, ang mas nakikita nila is yung physical need. Let's say may mga sakit. Paano natin mai-relate sa kanilang ebanghelyo in such a way na let's say hindi ito offensive sa kanila? The gospel is really offensive. The gospel of God's saving grace is really offensive because it tells us about it confronts people of their sin. It's really offensive. If the message is not offensive, then that is not the gospel. Hindi yan siya gospel. Anong tawag mo sa akin? Magpapagamot ka sa akin, granting na ako ay doktor. Namamaga yung paa mo. Tapos ang paraan ng paggamot ko sa paa mo na namamaga na, nabubulok na, papahiran ko lang ng ointment. Anong tawag mo sa akin? Quack doktor. Papahiran ng ointment kasi masakit eh. Masakit ba? Masakit dok, masakit. O sige, papahiran na lang natin ito kasi masakit. Anong tawag mo sa akin yan? Eh sa ilalim pala ng ano niyan, gangrene na pa yan. Alam mo yung gangrene? Hindi. Gangrene, yung ano, yung hindi yung nabubulok na patay na yung portion. Kumbaga, kailangan hukayin yon sa ilalim, kailangan putulin yung gangrene para hindi na mag-spread further. So parang pinakugat. Oo, gangrene na pala yon. Tapos sasabihin ko, masakit pala. Sige. Papahiran na lang natin ito ng ointment. Ano ang tawag mo sa akin? Hindi yan. Hindi ako doktor na may malasakit sa pasyente. It's not an act of love. On the other hand, bilang isang faithful surgeon, masakit man yung surgical knife, masakit man yon, kailangang gawin yon, kailangang i-cut siya doon sa hanggang sa pinaka puno ng gangrene at putulin ito and then tatahiin. That is the most loving thing to do. Wow, sasabihin mo sa isang tao, God loves you and has a wonderful plan for your life. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ano bang epekto noon sa magkasalanan? Kailangan siya ay maunawaan niya yung kanyang problem, bad record and bad heart. Bago niya tanggapin yung good news, kailangan maunawaan niya yung bad news. Even yung mga tao, Pastor, na nakahiga ngayon na hindi pa nakakaranas ng kaligtasan sa Panginoon, pero nakahiga ngayon dahil sa sakit na COVID-19, need
natin na i-preach ang gospel sa ganung klaseng fashion? Si Tatay Lucio, bago namatay si Tatay Lucio, attender natin dati sa Salitran, kinausap ko siya sa ICU. Mm. At ang sabi ko sa kanya, Tatay Lucio, maaring ito na ang pinakahuling pag-uusap natin. So, very frank. Mm. Maaring haharap ka na sa ating Panginoon. Mm. Makasalanan ka. Mm. In a most gentle and loving way, sinabi ko, makasalanan ka, wala kang mukhang maihaharap sa Diyos. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Pero si Kristo, kaya siya pumunta dito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan. So I explained to him the gospel. Kumapit ka kay Kristo. Kahit ngayon din, ang kriminal niligtas ng Panginoon sa bingit ng kamatayan, you too can be saved. Yung mga nasa hospital dahil sa coronavirus, di ba ang sabi naman ng Panginoon is, preach the word in season and out of season. Mm. So whether may coronavirus or wala, Relevant ang gospel. we will preach the gospel. Mm. At kahit makasurvive sila sa coronavirus, kahit masurvive nila yung coronavirus, mamamatay din sila eh. Oo nga. Matakasan natin itong coronavirus na ito, matakasan natin ang karamdaman, mamamatay pa rin tayo. Mm. One way or another. Whether disgrasya or karamdaman or old age, mamamatay pa rin tayo. Tama. Kaya kailangan nating harapin ang confrontation ng ating Panginoon at kailangan nating marinig ang lunas sa kasalanan. But as to why, bakit merong mga volcanic eruption, di ba? Bago mag-corona, yung Taal Volcano. But as to why merong mga problema dito sa mundo, may mga giyera, may mga virus, meron tayong tinatawag na cosmological effect of sin. Mm. Noong nahulog ang tao sa kasalanan, hindi lang ang tao ang sinumpa ng Diyos, kundi damay ang mundong ating ginagalawan. Mm. So meron ng tinik at dawag na tumubo. So may mga virus na. Kaya may mga virus. Pero ang coronavirus is an opportunity for us to preach about the living hope of the world. Yeah. Hindi lang kasi tayo ang ililigtas ng Panginoon sa pagbalik ng Diyos. Hindi lang tayo ang bibigyan ng immortality, kundi itong mundo ay pagagalingin din ng Panginoon. Kasi ngayon, ang mundo ay groaning. Saan po yan mababasa? Romans chapter 8, verses 18 and following. Pati ang creation na naging subject ngayon sa groaning, i-repair po ng Panginoon much better than the Garden of Eden. So, nasaan na yung new heaven and new earth? Ito na po yun. New heaven and new earth. This will be repaired. Much grandeur or much more grandiose than the Garden of Eden. I guess na-address na rin doon, Pastor, no? Even yung mga taong driven emotionally sa situation na to. Dahil mas pina-priority nga nila yung physical survival over the spiritual. There's nothing wrong with employing all the means that we could to survive physically in this coronavirus Pero doon tayo sa what's ultimate. Yes, of course. There's nothing wrong with employing all the means to survive physically in this coronavirus season. Of course, we have to do it. We have to value the life that God has given us. Kailangan nating i-preserve ang buhay. There's nothing wrong with that. Pero whether we survive or not, mamamatay pa rin tayo. Haharap pa rin tayo. For example, si Honorable Briones ng Department of Education. Mga Bisaya kasing pareho namin, kaya nag-employ ng mga traditional na medicine. Uminom lang daw siya ng luyang dilaw. Ininom niya malunggay, tanglad. Tapos, even yung papa ko, ganun din yung sinasabi niya eh. Tapos na nakasurvive si Honorable Briones. Kung nakikinig siya ngayon sa atin, Bisaya katulad natin, mamamatay din siya. One of these days, mamamatay tayong lahat. Hindi yan pananakot, but that is the truth. Yeah, amen. So whether we survive this pandemic or not, we will still die and we will have to face God's judgment throne. Amen. For judgment, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. So, what's next? What's next? Kaya kailangang ipangaral ang Ebanghelyo. Amen. Ano naman yung masasabi niyo, Pastor, sa ito, naririnig ko nga kasi ito madalas eh. Preach the gospel, if necessary, use words.
Ano yun? Come again, preach the Preach gospel. the gospel, if necessary daw, Oh. use words. In the first place, when you preach, you use word. Yeah. Kasi nakukonfuse kasi sila sa twofold responsibility ng lahat ng mga believers. W and T. Witness and testify. Testify. Hindi po pwedeng isa lang. Kasi kahit nanay, 'di ba, hindi naman allowed hindi naman allowed ang mga babae na mag-preach. But they can proclaim the gospel to their children. Amen. Nanay sila. 'Di ba? They can proclaim the gospel to other people. Kahit sila ay babae, meron pa rin silang katungkulan na mag-testify. And to testify doesn't necessarily mean to preach. To testify is to just give a testimony about how the Lord Jesus Christ saved them. And by the way, one of the requirements of church membership is hindi lang sa i-testify nila publicly yung kaligtasan na kanilang natanggap, kundi written form, diba? Hinihingi yan ng ano. Opo. And then ipopost yan sa church bulletin for 1 month. Yun ang testimony. So in a form of writing, and then sa membership acceptance ay talagang magsalita yung tatanggapin ng member. Kung paano siya niligtas ng Diyos. May mga ibang churches pa nga na may question and answer pa. Parang may repeat membership interview, but this time yung mga church members ang mag-i-interview. Oo, mayroong mga churches na ganun. Mas mahigpit yung paraan. So, witness and testify. Yun po ang ating twofold responsibility as disciples of the Lord Jesus Christ. Malaking factor din dito, Pastor, yung yung kung paano rin tayo mamuhay ba? Yeah, witness yun. Paano tayo mamuhay? Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. And witness and testify includes prayer for frontline preachers. That's our contribution to the work of witness and testimony. We pray for pastors, we pray for preachers, we pray for anointing, we pray for opportunities, we pray for open doors, for gospel proclamation. Amen. I think we have already covered all, Pastor. Sa biyaya ng Panginoon. Any closing statement before we end this podcast? I don't know. I don't know if it was Oswald Chambers, no? Yung nagsabi nito. A church that doesn't evangelize will really fossilize. That's it. The great Martin Lloyd-Jones. Merong mga nagsasabing wag daw nating lagyan ng adjective na great. I mean, when we say great, hindi natin inaagawan ng trono ang ating Diyos kasi ang Panginoon talaga yung Almighty God. The greatest of all. But when we say the great Dr. Martin Lloyd-Jones, ano po yun? Kinilala natin yung kanyang malaking contribution sa evangelical Christianity. Yun po ang walang idolatry nito. Walang idolatry nito ha. The great Martin Lloyd-Jones, ang sabi ng kanyang wife, kalimutan ko yung pangalan ng wife ni Martin Lloyd-Jones. You will never understand my husband until you know that he is a man of prayer and evangelism. Yun ang description ng wife ni Martin Lloyd-Jones sa kanya. Sana yun din ang description ni Sister Joy sa akin. That her husband is a man of prayer and evangelism. At sa mga mag-a-aspire. Mag-a-aspire sa work of the ministry. A church that doesn't evangelize will really fossilize. Sa Litran Covenant Bible Church ay nag-umpisa po sa isang napakaliit na gawain. Pero pinalago ng Panginoon. Bakit? Maaring hindi tayo nakakapag house-to-house visitation palagi. Maaring hindi natin nagagawa ang iba pang mga good things in the ministry. Mga good things in the ministry, yes. But one thing na hindi talaga natin pinapabayaan, evangelism. Amen. And prayer. Because a church that doesn't evangelize will really fossilize. And when we evangelize, we pray. Sapagkat hindi po ito sa kagalingan ng preacher, kundi sa pagkilos ng banal na Espiritu. And when the Holy Spirit works, people will respond to the gospel.
Yun lang po at salamat po dahil for the first time ay naging hands-on tayo sa isang mahalagang gawain na ito ng ating church, Opo. ang Christian Worldview Project. Okay, so I guess na-cover po namin lahat para sa particular na topic pong ito. Maraming pong salamat sa inyong time, sa inyong pakikinig. Once again, maaari nyo pong makita or ma-search ang aming page sa Salitran Covenant Bible Church po. Yun. So, every Sunday po, meron din po kaming schedule doon. You can see that sa namin, sa mismong ano tawag dito? Cover page. Nandun yung aming schedule. And then, every Sunday po ay meron po kaming live streaming sa aming worship habang hindi pa normal It ang will, days. it, And it will go on. It will go on hanggang sa Pagbalik ng ating Panginoon. pagbalik ng ating Oo. Panginoon. Naway sustain Sustain ng ating ng Panginoon. ating Panginoon itong effort na ito. And then, don't also forget to follow the Christian Worldview Project po. We believe na importante po itong mga ministry na ito para sa pagpapalaganap po ng katotohanan at ng Ebanghelyo. Oo. Sa aking personal na FB wall, meron po tayong live streaming every Tuesday and Friday. Kumbaga, live streaming ng pangangaral ng Ebanghelyo. And usually, we do it at 9 o'clock in the evening. And then, sa mga taga Mabinay, Negros Oriental, ang ating radio broadcast po doon ay sa bawat every Wednesday, 6 to 6:30 in the evening. Calamba, Misamis Occidental, regards kay Ma'am Presi Madura at saka yung kanyang husband na si Dodoy Madura na nag-text po sa atin na nagpaalam, na nag-inform na sumusubaybay sila sa ating gospel broadcast in Bisaya language, Cebuano language. And in Dapitan City, that's every Saturday also 4 to 4:30 sa Muse Radyo Bibo. Ang Calamba, Misamis Occidental is Saturday 3:30 to 4 sa 98.6 My Radio. Amen. Okay, so I guess yun lamang po sa gabing ito. And then pakisubaybayan nyo na lang po ang mga future na podcast. I believe I have already posted the schedule on my page. So please pray for us always po sa mga ganitong bagay. Once again, my name is Jordan from the Christian Worldview Project. And then signing off. This is Pastor Jeremiah Hangad signing off. Ayos, basta.